Paano kung isang araw ay biglang mabuksan sa harapan ng sangkatauhan ang tunay na anyo ng langit na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga tapat na lingkod? Paano kung ang dakilang kahariang matagal nang inaasam ng napakaraming mananampalataya ay higit na kamangha-mangha kaysa anumang kayamanang nakita ng mata o naisip ng isipan? Maraming tao ang nangangarap na makarating sa banal na tahanang iyon, subalit kakaunti lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang inilalarawan ng Biblia tungkol sa kagandahang naghihintay roon. Habang lumilipas ang mga taon, nananatiling palaisipan para sa marami ang anyo ng walang hanggang kaharian na ipinangako ng Panginoon sa kanyang bayan. Bawat paglalarawang mababasa sa banal na kasulatan ay tila munting sulyap lamang sa kaluwalhatiang mahirap ilarawan gamit ang karaniwang pananalita. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita ang mga pahiwatig tungkol sa lugar na puno ng kabanalan, kapayapaan, kagalakan at presensya ng Diyos na hindi kailanman mawawala. Maraming haka-haka ang umiikot tungkol sa kalangitan, ngunit ang pinakamahalagang sanggunian ay nananatiling salita ng Panginoon. Mula sa mga pangitain ng mga propeta hanggang sa mga pahayag ng mga apostol, makikita ang mga paglalarawang nagbibigay ng pag-asa sa bawat pusong nananalig. Hindi lamang simpleng pook ang inilalarawan ng kasulatan, sapagkat bawat detalye ay nagpapakita ng sukdulang kadakilaan ng lumikha. Bawat talata ay nagdadala ng mensaheng nagpapaalala na may nakahandang gantimpala para sa mga nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ganito ang mababasa: "Eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him." Napakalalim ng kahulugan ng pahayag na ito sapagkat ipinapakita nitong walang tao ang lubos na makakaarok sa kabuuan ng inihanda ng Diyos para sa kanyang mga minamahal. Kahit gaano kalawak ang imahinasyon ng sangkatauhan, nananatiling higit na dakila ang mga pagpapalang nakalaan sa kaharian ng langit. Kahit ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dahil dito, lalong tumitibay ang pananabik ng mga mananampalataya na makilala ang mga katotohanang ipinahayag ng Biblia tungkol sa banal na tahanang naghihintay sa mga naligtas. Mula sa makinang na kaluwalhatian ng trono ng Diyos hanggang sa kamangha-manghang mga paglalarawang ibinigay sa mga lingkod niyang nakakita ng pangitain, maraming hiwaga ang unti-unting mabubuksan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Maraming puso ang mapupukaw kapag nalaman kung gaano kadakila ang ipinangakong kaharian para sa mga lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Bawat katotohanang matutuklasan ay nagsisilbing paalala na ang buhay na ito ay hindi lamang umiikot sa mga bagay na pansamantala. Higit pa sa anumang kayamanan, tagumpay o karangalang matatagpuan sa daigdig ang naghihintay sa presensya ng Diyos. Una, ang langit ay puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinakamahalagang katotohanang ipinahahayag ng Biblia tungkol sa langit, ang walang kapantay na kaluwalhatian ng Diyos na nananahan doon. Hindi kayang ilarawan ng karaniwang pananalita ang kadakilaang nakita ng mga lingkod ng Panginoon na pinagkalooban ng pambihirang pangitain. Bawat paglalarawan sa banal na kasulatan ay nagpapakita ng kamahalan na higit pa sa anumang karangyaang matatagpuan sa daigdig. Walang palasyo ng hari o emperador ang maaring maihambing sa kariktang inihanda ng makapangyarihang lumikha. Buong kalangitan ay sumasalamin sa kabanalan, karangalan at kamahalan ng kataas-taasan. Revelation 4 verse 2 through 3. "And immediately I was in the Spirit, and behold a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald." Makikita sa talatang ito ang paglalarawan ni Juan tungkol sa kamangha-manghang tanawin na kanyang nasaksihan sa makalangit na kaharian. Hindi simpleng liwanag ang kanyang nakita, kundi isang anyong nagpapahayag ng dakilang presensya ng Diyos. Maging ang mga mamahaling hiyas na kilala ng tao ay ginamit lamang bilang paghahambing upang maipahayag ang bahagyang larawan ng nasaksihan niyang kariktan. Kapag binabasa ng isang mananampalataya ang mga pahayag na ito, madaling maunawaan kung bakit napupuno ng paghanga ang puso ng mga lingkod ng Panginoon.
Kahit pinakamatingkad na kagandahan sa mundo, ay tila napakaliit kung ihahambing sa kaluwalhatiang inilalarawan ng Biblia. Banal na trono ang sentro ng makalangit na kaharian ayon sa mga kasulatan. Mula roon ay nahahayag ang ganap na kapangyarihan ng Diyos sa buong sangnilikha. Walang kaguluhan, kasamaan o karumihan ang maaring lumapit sa lugar na puspos ng kanyang kabanalan. Lahat ng naroroon ay kumikilala sa kanyang kadakilaan at lubos na pagpapasakop. Bawat nilalang sa dakong iyon ay nagbibigay ng pinakamataas na parangal sa Panginoon ng lahat. Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, walang bahagi ng langit ang nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Ganap na kadalisayan ang umiiral sa banal na kahariang iyon. Lubos na kapayapaan ng namamayani sapagkat naroon ang presensya ng mailalang. Walang pangamba, pagdurusa o kalungkutang sumisira sa kagalakang nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian. Pawang kabanalan at kagandahang espiritual ang namamayani sa bawat bahagi ng dakong iyon. Dahilan din ng maraming Kristiyano ang katotohanan ito upang lalong manabik sa ipinangakong tahanan ng mga naligtas. Malaking pag-asa ang naidudulot ng kaalamang may lugar na ganap na pinaghaharian ng Diyos. Habang dumarami ang pagsubok na nararanasan sa mundong ito, lalong tumitibay ang pananabik ng mga mananampalataya para sa ipinangakong kaharian. Ikalawa, ang langit ay may trono ng kataas-taasang hari. Isa sa mga pinakadakilang larawang matatagpuan sa Biblia tungkol sa kalangitan ay ang pag-iral ng trono ng Diyos na namamahala sa buong sangnilikha. Hindi karaniwang upuan ang inilalarawan ng mga banal na kasulatan sapagkat sumasagisag ito sa ganap na paghahari ng may kapal sa lahat ng bagay. Anumang kapangyarihang umiiral sa lupa ay pansamantala lamang kung ihahambing sa walang hanggang pamumuno ng Panginoon. Lahat ng nilalang nakikita man o hindi nakikita ay nasa ilalim ng kanyang dakilang kapamahalaan. Walang sino man ang makapapantay sa autoridad na nagmumula sa kanya. Isaiah 6 verse 1. I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Sa pamamagitan ng pangitaing ipinakita kay Propetang Isaias, nasilayan niya ang kamanghamanghang kadakilaan ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Mataas na katayuan ang ipinahihiwatig ng tagpong iyon na nagpapakita ng lubos na kapangyarihan ng Panginoon. Maging ang palibot ng kanyang kinaroroonan ay puno ng karangalan na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito na ang Diyos lamang ang tunay na hari ng lahat. Nakapaligid sa banal na luklukan ang mga nilalang na patuloy na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa Panginoon. Walang sandaling lumilipas na hindi kinikilala ang kanyang kadakilaan sa makalangit na kaharian. Buong kapaligiran ay puspos ng pagpupuri na nagmumula sa malinis na mga puso. Bawat pagkilala ay nagpapahayag ng lubos na paggalang sa kanyang pangalan, patuloy na ipinagdiriwang ng mga naroroon ng kanyang walang hanggang paghahari. Napakahalaga ng katotohanan ito para sa mga mananampalataya na nahaharap sa mga suliranin ng buhay. Kapag tila magulo ang paligid at maraming pangyayaring mahirap unawain, nananatiling matatag ang trono ng Diyos. Walang pangyayari ang nakalalampas sa kanyang kaalaman at karunungan. Bawat sitwasyon ay nasa ilalim pa rin ng kanyang ganap na kontrol. Dahil dito ay nagkakaroon ng kapanatagan ang puso ng mga nagtitiwala sa kanya. Nagbibigay din ang larawang ito ng katiyakan na may nagaharing makatarungan sa ibabaw ng lahat. Hindi kailanman nadadala ng katiwalian ang kanyang paghatol, walang kinikilingan ang kanyang mga pasya, sapagkat nakabatay ang lahat sa ganap na katuwiran. Bawat pangako ng Panginoon ay nananatiling totoo dahil nagmumula sa hari na hindi nagbabago. Dakilang pag-asa ang hatid ng kaalamang, ang trono sa langit ay pinaghaharian ng Diyos na tapat magpakailanman. Ikatlo, ang langit ay punong-puno ng walang hanggang pagsamba, kapansin-pansin sa maraming paglalarawan ng Biblia tungkol sa kalangitan ang walang tigil na pagpupuri na iniaalay sa Diyos ng mga naroroon. Hindi katahimikan ang nangingibabaw sa dakong iyon, kundi isang banal na pagkakaisa ng mga tinig na nagpupugay sa kanyang kadakilaan. Bawat himig na umaalingawngaw ay nagmumula sa taos-pusong pagkilala sa kabutihan ng Panginoon, walang pagod, walang pagkainip at walang pagkaantala sa pagpupuring iniuukol sa Kanya. Ganap na kagalakan ang nadarama ng bawat nilalang habang itinataas nila ang pangalan ng may lalang.
Revelation 4 verse 8. Holy, holy, holy Lord God Almighty, which was and is to come. Makapangyarihang larawan ang ipinakikita ng talatang ito tungkol sa patuloy na pagdakila sa Diyos sa kalangitan. Araw at gabi ay walang paghinto ang pagpapahayag ng kanyang kabanalan. Malalim na paggalang ang makikita sa bawat salitang iniaalay sa Panginoon. Buong pagkatao ng mga naroroon ay nakatuon sa pagluwalhati sa Kanya. Dakilang kasiyahan ang kanilang natatagpuan sa banal na gawain na iyon. Mga anghel at iba pang makalangit na nilalang ay sama-samang nagpupugay sa kataas-taasan. Walang bahid ng pagmamataas o pagnanais na itaas ang sarili sa dakong iyon. Pawang pagpaparangal lamang sa Diyos ang sentro ng kanilang layunin. Bawat tinig ay nagkakaisa sa pagkilala sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Napakaganda ng larawang ipinakikita ng Biblia tungkol sa ganitong banal na pagtitipon. Nagbibigay ang katotohanan ito ng mahalagang paalala sa mga sumasampalataya habang nabubuhay sa lupa. Maraming tao ang abala sa iba't ibang bagay, kaya madalas nalilimutan ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Subalit ipinakikita ng kalangitan na ang pinakamataas na karangalan ay nararapat lamang na iukol sa Diyos. Lahat ng biyaya, tagumpay at pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Karapat-dapat siyang sambahin dahil siya ang pinagmula ng buhay at pag-asa. Kamanghamanghang isipin na balang araw ay makikibahagi ang mga naligtas sa banal na pagpupuring nagaganap sa kalangitan. Wala nang hadlang, pagod o suliraning makahahadlang sa ganap na pagdakila sa Panginoon. Purong kagalakan ang mararanasan sa presensya ng Diyos kasama ang Kanyang bayan. Bawat sandali ay mapupuno ng pasasalamat para sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Ganitong larawan ng walang hanggang pagsamba ang nagbibigay inspirasyon sa maraming mananampalataya upang lalo pang mapalapit sa Panginoon habang narito pa sa mundo. Ika-4, ang langit ay may mga kalye na inilalarawan bilang dalisay na ginto. Kabilang sa mga pinakakilalang paglalarawan ng Biblia tungkol sa makalangit na kaharian, ang kamanghamanghang anyo ng mga lansangang naroroon. Hindi pangkaraniwang material ang ginamit upang ilarawan ang kagandahan ng lugar na inihanda ng Diyos para sa Kanyang bayan. Gintong napakadalisay ang binanggit sa banal na kasulatan upang maipahayag ang pambihirang kariktan ng dakong iyon. Anumang kayamanang pinahahalagahan ng tao sa lupa ay tila napakaliit kapag inihambing sa karangyaan ng kalangitan. Bawat detalye ay nagpapakita ng walang kapantay na kadakilaan ng kahariang pag-aari ng Panginoon. Revelation 21 verse 21. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Kapansin-pansin sa talatang ito na maging ang mga daanan ng banal na lungsod ay inilalarawang gawa sa purong ginto. Higit pang nakakabighani ang pahayag na tila malinaw na salamin ang anyo ng naturang material. Walang katumbas na halimbawa sa mundong ito ang ganitong uri ng kagandahan. Maging pinakamahal na ari-arian ng mga tao ay hindi sapat upang maihambing sa kariktang nasusulat sa Biblia. Nagbibigay ang paglalarawang ito ng munting sulyap sa kamanghamanghang tanawin na naghihintay sa mga naligtas. Hindi lamang tungkol sa material na yaman ang ipinahihiwatig ng gintong binanggit sa kasulatan, mas malalim na kahulugan ang makikita kapag inuunawa ang mensahe ng talata. Ganap na kadalisayan at sukdulang karangalan ang ipinakikita ng naturang paglalarawan. Walang bahid ng karumihan o anumang kapintasan ang makikita sa banal na lungsod. Perpektong kaayusan ang namamayani sa buong kapaligiran ng makalangit na kaharian. Maraming tao ang gumugugol ng malaking bahagi ng kanilang buhay upang mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito. Subalit ipinakikita ng Biblia na ang mga bagay na itinuturing na napakahalaga rito sa lupa ay karaniwang bahagi lamang ng kalangitan. Naglalahad ang katotohanan ito ng tamang pananaw tungkol sa tunay na kayamanang dapat pahalagahan. Higit na mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na kaugnayan sa Diyos kaysa sa pag-iipon ng mga bagay na lumilipas. Walang material na ari-arian ang maaring pumalit sa walang hanggang pagpapalang ipinangako ng Panginoon. Bawat paglalarawan ng banal na lungsod ay nagpapalalim ng pananabik ng mga mananampalataya para sa ipinangakong tahanan. Doon ay walang pagkasira, walang pagkaluma at walang pagkawala ng kagandahan. Lahat ng nakapaligid ay sumasalamin sa karunungan at kapangyarihan ng may kapal. Puno ng kariktan ang bawat bahagi
ng kahariang inihanda para sa kanyang mga anak. Ganitong mga pahayag ng Biblia ang nagpapaalala na may naghihintay na higit na dakila kaysa anumang kayamanang matatagpuan sa kasalukuyang daigdig. 5. Ang langit ay walang luha, dalamhati o paghihirap. Isa sa mga pinakanakaantig na pangako ng Biblia tungkol sa kalangitan ay ang ganap na pagkawala ng lahat ng uri ng pagdurusa. Maraming puso ang nasasaktan dahil sa mga mabibigat na karanasang dinaranas habang nabubuhay sa mundong ito. May mga pagkakataong tila walang katapusan ang mga pasaning dinadala ng tao sa kanyang paglalakbay. Sari-saring suliranin ang nagdudulot ng kalungkutan, pagkabigo, at panghihina ng loob sa maraming tao. Napakalaking kaaliwan ang hatid ng pangakong naghihintay ang isang lugar na malaya sa lahat ng ganitong pasakit. Revelation 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Napakaganda ng larawang ipinakikita ng talatang ito tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang bayan. Mismong Panginoon ang inilalarawang magpapawi ng bawat patak ng luha mula sa mga mata ng kanyang mga lingkod. Wala nang sanhi ng pighati na muling magpapabigat sa damdamin ng sinuman. Ganap na kaginhawahan ang mararanasan ng lahat ng kabilang sa kanyang kaharian. Bawat sugat ng nakaraan ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan sa kanyang presensya. Kamatayan na matagal ng kinatatakutan ng sangkatauhan ay hindi na magkakaroon ng kapangyarihan sa dakong iyon. Wala nang paghihiwalay ng mga mahal sa buhay dahil sa pagpanaw. Hindi na mararanasan ang pait ng pagkawala na madalas magdulot ng matinding lungkot sa puso. Ganap na tagumpay ang makakamit laban sa mga bagay na nagdudulot ng dalamhati sa kasalukuyang buhay. Katiyakan ng walang hanggang kapayapaan ang ipinahahayag ng banal na kasulatan. Napakahalaga ng katotohanan ito para sa mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Kapag tila napakahirap ng bawat araw, nagbibigay lakas ang pangako ng Diyos tungkol sa hinaharap. Hindi nasasayang ang pagtitiis ng mga nananatiling tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok. May nakalaang gantimpala na hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Bawat sandali ng pananampalataya ay may kahulugan sa harapan ng Panginoon. Dahil dito ay patuloy na nabubuhay ang pag-asa sa puso ng maraming mananampalataya. Darating ang panahon na tuluyan nang mawawala ang lahat ng dahilan ng pagluha. Mapapalitan ng ganap na kasiyahan ang bawat alaalang puno ng sakit at pangungulila. Mananatili na lamang ang kagalakang nagmumula sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ganitong dakilang pangako ang nagpapatatag sa pananampalataya ng mga naghihintay sa ipinangakong kaharian ng Panginoon. 6. Ang langit ay napupuno ng mga anghel na naglilingkod sa Diyos. Kahanga-hanga ang isa pang katotohanang inihahayag ng Biblia tungkol sa kalangitan, na may napakaraming anghel na naninirahan sa banal na kaharian ng Diyos. Hindi sila mga kathang-isip lamang, kundi mga tunay na nilalang na nilikha ng Panginoon upang gampanan ang kanyang mga layunin. Mula pa noong sinaunang panahon ay maraming ulat sa kasulatan tungkol sa kanilang paglilingkod at katapatan sa may kapal. Bawat isa ay may tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos ayon sa kanyang karunungan at kalooban. Buong pagkatao nila ay nakalaan para sa pagganap ng banal na gawain sa makalangit na dako. Hebrews 12 verse 22. But ye are come unto Mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. Makikita sa talatang ito na hindi mabilang ang dami ng mga anghel sa makalangit na lungsod. Napakarami nila na hindi kayang bilangin ng karaniwang tao. Bawat isa ay bahagi ng kahanga-hangang kaayusang itinatag ng Diyos sa kanyang kaharian. Naglalarawan ang pahayag na ito ng isang dakilang kapulungan na puno ng kabanalan at kaayusan. Higit na nagpapakita ang talata ng lawak at kadakilaan ng kalangitang inihanda ng Panginoon. Maraming pagkakataon sa Biblia na ipinakita ang mga anghel bilang mga tagapaghatid ng mensahe ng Diyos. Sila rin ay naging mga tagapaglingkod na tumulong sa mga lingkod ng Panginoon sa mga natatanging pagkakataon. Lubos na katapatan ang makikita sa kanilang pagsunod sa bawat utos na nagmumula sa mailalang. Walang pag-aalinlangan sa kanilang paglilingkod dahil ganap nilang kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos.
Bawat gawain nila ay naglalayong magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, hindi sentro ng kalangitan ng mga anghel, kahit napakadakila ng kanilang kalagayan. Patuloy nilang itinataas ang pangalan ng Panginoon sa halip na ang kanilang sarili. Makikita rito ang isang halimbawa ng tunay na kababaang loob sa harapan ng Diyos. Buong atensyon nila ay nakatuon sa Kanyang kalooban at hindi sa sariling karangalan. Dahil dito ay lalo pang nahahayag ang kabanalan ng makalangit na kaharian. Nagbibigay ang katotohanan ito ng mas malinaw na larawan tungkol sa buhay sa kalangitan. Hindi isang lugar na walang kilos o gawain ang inilalarawan ng Biblia. Puno ng banal na paglilingkod, pagkilala sa Diyos, at maayos na kaayusan ng kahariang iyon. Lahat ng naroroon ay nagkakaisa sa iisang layunin na parangalan ang may kapal magpakailanman. Ganitong paglalarawan ang lalong nagpapakita kung gaano kadakila ang tahanang inihanda ng Diyos para sa Kanyang bayan. Ikapito, ang langit ay nagliliwanag dahil sa presensya ng Diyos. Hindi tulad ng mundong ating ginagalawan na umaasa sa sikat ng araw upang magbigay ningning sa bawat umaga. Natatanging kaluwalhatian ang bumabalot sa banal na kaharian ng Panginoon sa lahat ng oras. Walang pagdilim, walang paglubog ng araw at walang pagdating ng gabi sa dakong iyon. Patuloy na nagniningning ang buong kapaligiran dahil sa dakilang presensya ng Diyos. Revelation 21 verse 23. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Napakalinaw ng mensaheng hatid ng talatang ito tungkol sa pambihirang liwanag ng makalangit na lungsod. Hindi kailangan ng buwan o anumang bituin upang magbigay tanglaw sa banal na lugar na iyon. Kaluwalhatian ng Diyos mismo ang nagsisilbing pinagmumulan ng walang hanggang ningning. Dahil dito ay walang anumang anino ng kadiliman na makikita sa buong kaharian. Bawat sulok ay napupuno ng kagandahang nagmumula sa Kanyang presensya. Malalim ang kahulugan ng liwanag na inilalarawan ng Biblia sa bahaging ito. Higit pa sa nakikitang sinag, ang ipinahihiwatig ng kasulatan tungkol sa kaluwalhatiang iyon. Ganap na kabanalan ang naghahari, kung saan walang bahid ng kasamaan ang makapapasok. Pawang kadalisayan at katuwiran lamang ang nananatili sa harapan ng Diyos. Bawat nilalang na kabilang sa Kanyang kaharian ay nakararanas ng ganap na kapanatagan. Madalas na iniuugnay ng mga tao ang dilim sa takot, kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Kabaligtaran naman ang matatagpuan sa kalangitan ayon sa mga banal na kasulatan. Naroroon ang ganap na katiwasayan na nagmumula sa presensya ng may kapal. Walang anumang pangamba ang makagagambala sa mga kabilang sa Kanyang kaharian. Purong kasiyahan ang pumupuno sa bawat sandaling ginugugol sa Kanyang harapan. Nagbibigay ang katotohanan ito ng napakalaking pag-asa sa puso ng mga mananampalataya. Habang marami ang dumaraan sa mga panahong puno ng kalituhan at pagsubok, nananatiling buhay ang pangako ng Diyos tungkol sa Kanyang kaharian. Darating ang panahon na mapapalitan ng walang hanggang ningning ang lahat ng karanasang puno ng pangamba. Mananatili lamang ang kagalakang nagmumula sa Panginoon na hindi kailanman mawawala. Ganitong pangako ang nagpapalakas sa pananampalataya ng mga naghihintay sa maluwalhating tahanang inihanda ng Diyos para sa Kanyang bayan. Ikawalo, ang langit ay ang walang hanggang tahanan ng mga naligtas. Pinakaasam ng maraming mananampalataya, ang pangakong isang araw ay makakasama nila ang Diyos sa walang hanggang tahanang inihanda niya para sa Kanyang bayan. Higit pa sa kagandahan, kariktan at karangyaan ang kahalagahan ng kalangitan para sa mga sumusunod sa Panginoon. Pinakamahalagang pagpapala sa banal na kahariang iyon ang pagiging malapit sa Diyos magpakailanman. Walang anumang kayamanan ang makapapantay sa pribilehiyong makasama ang may lalang ng walang hanggan. Doon matutupad ang pinakadakilang pag-asa ng bawat pusong nananalig sa Kanyang mga pangako. John 14 verse 2 through 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Napakalalim ng kahulugan ng pahayag na ito mula kay Hesukristo. Ipinakikita ng mga salitang iyon na may inihandang dakong matitirhan para sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Hindi aksidenteng pagpunta sa kalangitan ang ipinangako ng Panginoon, kundi isang lugar
na sadyang inihanda para sa kanyang bayan. Makikita rin ang kanyang pagmamahal dahil nais niyang makasama ang kanyang mga lingkod magpakailanman. Bawat pangungusap ay nagbibigay ng katiyakan sa mga pusong nagtitiwala sa kanya. Pagdating sa banal na kahariang iyon, ay wala nang paghihiwalay mula sa presensya ng Diyos. Wala nang pagkakataong maranasan ang pangungulila na dulot ng pagkakalayo sa Kanya. Ganap na pakikipag-ugnayan sa may kapal ang mararanasan ng mga kabilang sa kanyang pamilya. Bawat sandali ay mapupuno ng banal na kasiyahang hindi kailanman mababawasan. Lubos na kaganapan ang naghihintay sa mga pinili ng Panginoon. Habang nagpapatuloy ang buhay sa kasalukuyang panahon, maraming bagay ang nagbibigay ng pansamantalang ligaya sa tao. Subalit lahat ng bagay sa mundong ito ay may katapusan at maaaring mawala anumang oras. Kabaligtaran nito ang kalangitang inilalarawan ng Biblia na nananatiling walang hanggan, hindi na agnas, hindi nasisira, at hindi nawawala ang mga pagpapalang nakalaan doon. Patuloy na umiiral ang kagandahang nagmumula sa Diyos sa lahat ng panahon. Dahil dito ay patuloy na pinanghahawakan ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya. Kahit may mga pagsubok na dumarating, nananatiling matatag ang kanilang pag-asa sapagkat alam nilang may dakilang pangakong naghihintay sa hinaharap. Bawat sakripisyo para sa Panginoon ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan dahil sa katotohanan ito. May nakahandang walang hanggang tahanan para sa mga nananatiling tapat sa kanilang paglakad kasama ang Diyos. Ganitong dakilang pangako ang dahilan kung bakit patuloy na umaasa ang maraming mananampalataya sa maluwalhating kahariang inihanda ng Panginoon para sa kanyang bayan. Habang pinagninilayan ang 8 katotohanang inihayag ng Biblia tungkol sa langit, mas malinaw na makikita na napakadakila ng mga pangakong inihanda ng Diyos para sa kanyang bayan. Higit pa sa anumang kagandahang matatagpuan sa mundong ito, ang naghihintay sa mga nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya. Bawat paglalarawang mababasa sa banal na kasulatan ay nagsisilbing paanyaya upang higit pang mapalapit ang puso ng tao sa Panginoon. Hindi lamang tungkol sa isang kahangahangang lugar ang mensaheng hatid ng mga talatang ito, kundi tungkol din sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan, mula sa kanyang banal na trono hanggang sa walang hanggang kagalakang nakalaan para sa mga naligtas. Makikita ang lawak ng kanyang biyaya at katapatan. Maraming bagay sa buhay ang lumilipas. Maraming pangarap ang maaaring mabigo. Maraming kayamanan ang maaaring mawala. Maraming tagumpay ang maaaring makalimutan ng pagdaan ng panahon. Ngunit nananatiling matatag ang mga pangako ng Diyos magpakailanman. Kapag dumarating ang mga pagsubok, kapighatian at mga sandaling tila napakahirap magpatuloy, nagbibigay lakas ang katotohanang may naghihintay na kahariang puno ng kapayapaan at kagalakan. Kapag nakakaramdam ng panghihina ang puso, nagbibigay pag-asa ang kaalaman na may tahanang inihanda ang Panginoon para sa kanyang mga anak. Kapag tila puno ng kaguluhan ang paligid, nagdadala ng kapanatagan ang katiyakang nananatiling naghahari ang Diyos sa kanyang banal na trono. Bawat araw ay pagkakataong lumakad ng mas malapit sa Kanya. Bawat sandali ay pagkakataong palalimin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Hindi kailanman nagkamali ang Diyos sa Kanyang mga ipinangako. Hindi rin Siya nabigo sa pagtupad ng Kanyang mga salita. Lahat ng ipinahayag sa Biblia ay nagpapatunay sa Kanyang katapatan mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, may matibay na dahilan ang bawat mananampalataya upang manatiling matatag sa gitna ng anumang hamon ng buhay. May dakilang kinabukasang naghihintay sa mga nagmamahal sa Panginoon. Habang hinihintay ang araw na ganap na masilayan ang kaluwalhatiang iyon, nawa ay manatiling buhay ang pananampalataya, matatag ang pag-asa at nag-uumapaw ang pag-ibig sa Diyos. Nawa ay patuloy na gabayan ng Panginoon ang bawat hakbang, palakasin ang bawat pusong nanghihina, at punuin ng kapayapaan ang bawat kaluluwang naghahanap ng Kanyang presensya. Darating ang araw na ang lahat ng Kanyang pangako ay makikitang ganap na natutupad. Darating ang panahon na ang mga luha ay mapapalitan ng walang hanggang kagalakan. Darating ang sandali na ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay makakasama niya sa maluwalhating kahariang walang katapusan. Purihin ang Panginoon magpakailanman. Amen.